Amen. Alora, ang ating pag-aaral ngayon ay mula ulit sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 10. Ang sabi niya rito sa mabuting balita, ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami nabuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap, gayunman taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Verse 8, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalagdagan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong The Gospel in Words and in Power. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang simula at ang wakas. Tunay nga, Ama, na hindi ka nagbabago. Ikaw ang makapangyarihan, Ikaw ang dakila, Ikaw, O Diyos, ang unang umibig sa amin. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang nagpatuloy na nagpapakilala sa amin at nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa ligsik mo ang aming puso't isipan, wala kaming maililihim, wala kaming itatago sa iyo. Batid mo ang lahat-lahat sa amin sa bawat oras at sandali ng aming buhay. Naririyan ka, Panginoon, sapagkat omnipresent ka, Panginoon. Kaya nga po, minsan pa, patuloy po namin kinikilala ang iyong kabanalan. Kaya nga po, patuloy kami lumalapit sa sandaling ito. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga oras sa sandali na kami nagkukulang. Sa isip, sa salita at sa gawa, upang sa gayon tunay nga na maging natanggap-tanggap sa iyong harapan ng aming ginagawang pag-aaral at pagsamba sa mga sandaling ito, O Diyos. At minsan pa, Ama, sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu, tunay nga, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng karunungan at kaalaman upang sa gayon ang mga salitang ito, O Diyos, ay patuloy po namin mahimay, mapag-aralan, upang sa gayon maunawaan po namin, Panginoon, sa simpleng pagkaunawa ang nais mong ituro sa bawat isa sa amin, upang sa gayon ang mga aral na ito ay patuloy na magbibigay sa amin ng pagnanais na mabago at makalakad, Panginoon, sa aming buhay, upang ikaw ay aming patuloy na maparangalan, Panginoon. Maraming salamat po at dalayan mo ako, O Diyos, na tunay nga ang bahay panambahan ito, habang naririto kami sa bahay panambahan ito, hindi po kami aalis na baon ang pagpapalang pagkakaroon mo, Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Purihin ka, sambahin ka, ito po, Diyos, ang aking isang dalangin na may pasasalamat sa tayong mga lamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga, sa ating pag-aaralan, kumbaga, pagpapatuloy ito ng ating series na sinabi ko na ating pag-aaralan ang aklat ng Thessalonica at sa mga sandaling ito nga ay ang unang aklat ng Thessalonica. Alam din natin na kumbaga dun sa ating pinag-aralan nung nakaraan, ang sinasabi nga dun sa ating pinag-aralan sa verse 1 to 4, meron tayong mga natutunan doon na the certain connection na tinuturo. Na ang bawat mananampalataya ay tunay nga na may pagkakaugnay-ugnay. Pagkakaugnay-ugnay na tayo hinirang, pinili ng Diyos dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon Diyos.
At naintindihan din natin na tunay nga na meron tayong kanya-kanyang pagkakatawag. At sa pagkakatawag nito, ipinaunawa sa atin na ang ating buhay pananampalataya ay tunay na ito'y buhay kung ito'y may mga bunga o may mga resulta. At napag-aralan din natin sa verse 1 to 4 na yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin, kumbaga ito'y naglalaboro, ibig sabihin nakikita rin na ipadadama natin yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin, na ipadadama natin sa kapwa natin. At ipinakita rin sa ating pag-aaral nung nakaraan na meron tayong pag-asa na sa kabila ng mga nararanasan natin dito sa mundong ito, ito yung patuloy na nagbibigay sa atin ng katatagan. At dito nga, pinakikita rin dyan na tunay nga ng isang hinirang sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, magpapatuloy yan. Kumbaga, makikita natin na isang pinapaalala rin sa atin sa 1 Peter 2:9-10 na dapat kayo ay isang lahing hinirang, dapat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kumbaga, tinawag tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos. At pinaunawa rito sa verse 10, dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang kanyang awa. Kumbaga, ito na yung ating kalalagayan. Merong pagbabago ang ating kalalagayan. At dito, sa ating pag-aaralan, ang sinasabi niya na dahil ito sa mabuting balita. At dito, sinasabi na itong mabuting balita nito, hindi lang siya basta balita o salita o parola, kundi meron siyang power, meron siyang kapangyarihan. Sa ating pag-aaralan sa hapon ito, meron tayong 5 na titingnan. Yung una, ang sinasabi niya rito, the gospel has an authority that no other can claim. Ang mabuting balita na ating tinanggap, napakinggan, at yung binabanggit ni Apostol Pablo dito sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ang sabi niya rito, ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Kumbaga, makikita natin na sinasabi niya rito, yung mabuting balita, kumbaga meron siyang kapangyarihan na hindi katulad ng isang ordinaryong mensahe o salita lamang. Yun yung nais ipaunawa nitong unang punto natin. Hindi siya basta salita lamang na katulad halimbawa ng pasakan ng dyaryo, ng ibang libro, hindi ganon ang mabuting balita. At dito, meron tayo sa G-points na titingnan. Yung una, the presentation o yung pagpapakilala. Ang sinabi ni Apostol Pablo na, ang sabi nga niya nito, ang mabuting balita na lubos nating pinaniniwalaan. Hindi ibig sabihin na inaangkin ni Apostol Pablo yung mabuting balita. Ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo na yung mabuting balita na tinanggap ni Apostol Pablo, kumbaga na ngayon ay kanyang ibinabahagi, isineshare, kumbaga pinakikita niya rito na ito kanyang isineshare, itinuturo, ay ito yung mabuting balita na sa kalaliman ay siyang nagbigay, nagresulta, nagbago ng buhay ni Apostol Pablo. Kumbaga yung mabuting balita na tinanggap at ngayon itinuturo, ibinabahagi ni Pablo sa mga mananampalataya. At dito nga, pinapaunawa niya sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ito yung tinanggap niya na nagbago
ng kanyang buhay. At dito, makikita natin na sinasabi nga niya rito na itong mabuting balita ito, itong salitang ito na ibinabahagi ko sa inyo, hindi lang siya normal words o mas higit pa siya, more than words, hindi yung kantang more than words. Sapagkat itong more than words na ito, it gives salvation. Kumbaga, itong mabuting balitang ito, nagbibigay ng kaligtasan. Ito yung ipinaunawa, pinapaalala ni Apostol Pablo. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 2:1-5, mga kapatid, nang kayo'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kumbaga sinasabi niya rito, yung mga binanggit ko sa inyo, hindi siya mga matataas na parola ang binigay ko sa inyo, kundi tungkol ito kay Jesus Christ na ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Sa verse 3, kaya mahina, takot, nanginginig akong humarap sa inyo sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa kanyang pagbabahagi, ang pagsishare nga niya, sabi niya, kumbaga meron siyang takot at pakikinig. Kasi hindi basta-basta yung kanyang sineshare. Hindi basta ordinaryong salita lang yung kanyang ikinekwento o ibinabahagi sa mga kinakausap niya o sa kanyang mga tagapakinig. Sa verse 5, sabi, kaya hindi sa karunungan ng tao, sabi, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Hindi sa gawa ng tao kung bakit mananalig ang isang tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nababagay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya nga, pinapaunawa sa atin na i-embrace natin yung katotohanan ito. Tanggapin mo ang katotohanan ito na nanampalataya ka dahil hinirang ka, pinili ka ng Diyos. The gospel cannot be achieved with simply head knowledge of salvation. Kahit gaano ka katalino ka na nag-share ka ng mabuting balita, walang epekto yun kung hindi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kapangyarihan dun sa pinapahaging salita. At dito, sinasabi nga niya rito, our words do not possess the ability to persuade men to come to Christ. We need the help of the Spirit in association with practicing that we preach. Kinakailangan ng tulong ng Santong Espiritu para na sa kayo merong kapangyarihan ang salita na binabahagi mo. At dito sinasabi nga na understanding the gospel in our head must be accompanied by faith in the heart. Ibig sabihin, yung maunawaan mo, yung mabuting balita, dapat may kaugnayan ng pananampalatayang nagmumula sa puso. Yun ang siyang pinapaunawa dito sa pagpapakilala sa Sanctifiers natin. Yung pangalawa, ang sabi niya rito, yung power, the power. Hindi yung kipili power. Kumbaga, ang power na sinasabi niya rito, the gospel came not in words only, but also in power. Sabi niya rito, hindi sa salita lamang ito'y may kapangyarihan. Ito yung sinabi ni Pablo. At dito, kung titingnan mo, isang hamang-hamang na o interesting na statement na binanggit ni Apostol Pablo. At dito, maunawaan natin na ang nakakalungkot lang, kuminsan, most of us have no problem embracing the power of the gospel.
na parang minsan hindi mo maintindihan kung paano talaga pangahawakan yung kapangyarihan na ibinigay ng mabuting balita na tinanggap mo. Hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan. Kasi, nung maintindihan mo to, nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal Lord and Savior, naroon niya na yung kapangyarihan na ikaw, na alam mo naman yung nakaraan mo, paano ka magre-responde sa mabuting balita na narinig mo kung hindi ang Diyos ang siya nagpaunawa sa iyo ng tunay mo kalagayan. At dito, sinasabi nga niya rito na yung power na pinaunawa rito, sinasabi nga niya rito, ito ay Greek word na ibig sabihin ay dunamis. Pag sinabi mong dunamis, speaks of awesome, unlimited power. Yan yung power na tinutukoy ni Apostol Pablo na mula sa Santong Espiritu. At sabi nga niya rito, it reveals power that exists because of the virtue in the nature of its source. Kumbaga yung power na yan, kumbaga hindi basta-basta. Sa Diyos nagmula yung power na yan. The power of the gospel exists due to the nature of the God who gives it. Kasi ang Diyos ang siyang nagbigay niya. Kaya, ang isang pinaunawa nga sa atin dito, alam ni Apostol Pablo, Paul knew that the gospel had power beyond the persuasion of words spoken from the human tongue. It possesses the power of God. Yung mga katulad na halimbawa itong binabahagi ko, hindi lang siya basta parola, kumbaga parola na may kapangyarihan nagmumula sa kapangyarihan mula sa Diyos. Yun yung nais ituro, ipaunawa ni Pablo. At ang sabi niya rito, power that has the ability to work within the heart, to steer, convict, draw, and transform. Yung kapangyarihan daw ito, yung kapangyarihan ng mabuting balita ito, yung kapangyarihan ng gospel ito, meron siyang kakayahan na ang puso mo ay ma-convict, maitulak ka, na magbago ka. Yun yung sinasabi niya rito. Kasi nakita mo yung kalagayan mo, naunawaan mo ano yung lugar mo. Kaya, nung marinig mo yung salitang ito, hindi nagtutulak sa iyo na makumbig ka, mali pala yung aking mga pinagkagawa. Kaya, mag-draw-draw ka, matutulak ka na magbabago ka. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga malinaw na sinasabi sa Hebrew 4:12, for the word of God is power, for the word of God is quick and powerful and sharper than any double-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya ganyan katalim. Ganyan katalim ang salita ng Diyos. Kaya kapag yung tinamaan ka, sinapul ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka kasi tinuturuan ka ng Diyos. Huwag mo sabihin, oy, pinatatamaan ka ni Pastor. Kundi ang sasabihin mo, salamat Panginoon kasi tinuturuan mo. Kasi yun yung sabi, na talagang tatagos yung mga salitang yan. Katulad halimbawa, yung kinain namin nung nag-mission sina Pastor Tungod. Merong poso buko. Sabi, di ba ito yung sa bulalo? Sabi ni Pastor Tungod. Oh, Pastor, hindi yung sa bulalo. Di ba yung sa bulalo, meron yung parang utak? Yun. Kung bagay yun yung sinasabi ng tatagusto, ay alam mo naman yung buto, di ba? Napakakapal. Hindi yung basta tatagos. Kailangan mo ng lagari o kailangan mo ng para mabiyak yung makuha mo yung laman nun.
Pero ang sabi niya rito, ganon. Ang salita ng Diyos, natatagos talaga sa buto mo. Kaya pag tinamaan ka, kung minsan talaga, nasasaktan ka. Kasi yun yung sinasabi na salita ng Diyos. Kasi tinuturuan ng Diyos. Kaya nga sinasabi nga niya rito, na, kumbaga, ganon ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. At dito sinasabi nga, na ang nakakalungkot lang kuminsan, katulad halimbawa, bagong generasyon na, new generation, the millennial, the new next generation, sinasabi, outdated na yung pag-share mo ng salita ng Diyos. Gumawa ka ng bagong estilo para sa yung mga next generation. Hindi. Kasi hindi sa kapangyarihan ng presentasyon mo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kung bakit ang salita niya ay titimok, magbabago na isang taong nakikita niya ang kanyang kalalagayan. Kasi hindi dahil sa mga presentasyon mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kung bakit ang isang tao ay magbabago. Kaya ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos, hindi nawawala ang kapangyarihan. At dito, sinasabi nga niya rito, there is power in the message of Jesus Christ. May kapangyarihan ang mensahe, aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi nga niya rito, it can transform a cold dead heart into one that is alive and assured of eternity. Kaya niyang baguhin ang isang tao na manhid, na pusong malamig, patay, para muli siyang mabuhay at magkaroon siya ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan, katulad ng kinanta ni Daisy. Ako'y pinatawad mong pangwalhan. Kumbaga yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang baguhin. Kaya nga may mga kriminal na pabago dahil tunay niyang ginamit at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos kung bakit tatanggap ang isang tao, kung bakit mababago ang isang tao. Yung pangatlo, na isang pinapaalala niya sa atin dito, the person. Kumbaga, alam natin na ang Holy Spirit is one of the Holy Trinity. Kaya nga ang sabi nga niya rito, at patotoo ng Espiritu Santo. Yan ang patotoo ng Espiritu Santo. Yung message ni Apostol Pablo had the power of God and the working of the Holy Spirit. May pagkilos ang Diyos at yung kapangyarihan, pagkilos ng Santong Espiritu. The message he proclaimed was directed of the Spirit, and the same Spirit carried it deep within the hearts of those who heard. Kumbaga, kaya ka tutugon. Kumbaga, kumilos ang Santong Espiritu sa puso mo nung mapakinggan mo ang mabuting balita. At sinasabi nga niya rito, the Spirit works in conviction through the Word and convincing of the Word. Kaya na, ang isang pinaunawa sa atin na napakasarap na tunay nga na meron tayong pag-asa na binibigay mula sa mabuting balita, not depending upon my ability to communicate the gospel in such a way that men will receive. Hindi sa galing ng tagapagpahayag kung bakit tumatanggap ang isang nakapakikinig, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito, ipinaunawa sa atin na kumbaga, sumunod ka lang kung ano yung itinuturo o bida ng Santong Espiritu na ipinagagawa niya sa iyo.
Yung pang-apat na isang pinapaalala niya sa atin, the persuasion o yung pamihikaya. Ang sabi niya rito, the message of the gospel was a message that could be embraced free of doubt and with certainty. Anong sabi? Yung mabuting balita na naririnig mo, tinanggap mo, ay mabuting balita siya na talagang kaya mong panghawakan. Huwag kang mag-alinlangan. At makakatiyak ka na may kasiguraduhan yung mga sinasabi at itinuturo ng mabuting balita. Yun yung pinapaalala rito. Mahikayat ka na huwag mong pag-alinlanganan yung mga itinuturo ng mabuting balita. Katulad yan sinasabi na yung attributes ng Diyos na God is good. Ang Diyos ay mabuti. Pero may mga sitwasyon talaga kung minsan ay hindi mabuti ang kalalagayan mo. Pero hindi magbabago na ang Diyos ay mabuti. At dapat mong maintindihan na ang Diyos nga, kumbaga ang pangako ng Diyos, na ang lahat ay nagkakalapit-lapit para sa kabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Kanya ayon sa tinawag sa Kanyang pananampalataya. Kumbaga, oo, sitwasyon mo ngayon pangit. Yun ang tingin mo. Pero hindi magbabago na ang Diyos ay mabuti. Kasi pangako nga ng Diyos na lahat ng bagay ay nagkakalapit-lapit. Hindi mo lang maintindihan sa ngayon, pero mabuti pa rin. Kasi ang Diyos ay hindi magbabago na ang katangian niya ay mabuti. At dito, sinasabi nga, Paul expounded the scriptures with full assurance and confidence na mapangahawakan mo, mapagtitiwalaan mo yung mga sinasabi, itinuturo, binabanggit sa mabuting balita. He was depending upon the work of the Spirit rather than clever or skillfully prepared na mga magpapahayag niya. Oh, katulad ko, halimbawa, nag-share ako, mag-aaral ako. Pero, kumbaga, yung kapangyarihan ng pag-share mo, magmumula sa Diyos. Kasi kung hindi niya sasamahan yung pag-share mo, wala. Kasi hindi nga sa galing kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gagawin mo yung part mo, pero ang kapangyarihan, kumbaga, ay magmumula sa Diyos. At dito, sinasabi nga sa atin, pinapaalala sa atin na God is looking for vessels to display His mighty power through His miraculous message. Kumbaga, naghahanap ang Diyos ng mga tao o yung mga pwede niyang magamit. Kasi gamit lang naman tayo. Kaya nga, di ba, pag nag-pray ako sinasabi, instrumento lamang ako. Pero ikaw ang tunay ng isasalita. God is looking for vessels to display His mighty power through His miraculous message. Yung mga Christians who are filled with the Spirit and burdened for those around them. Yung mga Kristiyano na talagang puspos ng Santong Espiritu at may bigating nakikita niya na may pangangailangan sa kanyang mga nasasakupan. Kumbaga yun, para na sa gayon makakilos ng lubusan ng Santong Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa isang mananampalataya. Kumbaga, pinapaalala sa mga sandaling ito. Yung pang-5, sa subkey points natin sa
Numeral 1, ang sabi niya rito, the preparation. Ang sabi niya rito, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Dapat natin matandaan na si Apostol Pablo, kung titingnan natin ang kanyang personal background. Kumbaga, Hebreo siya, Pariseo siya. Naging number 1 na taga-pusig siya. Pero sa biyaya ng Diyos, tinawag siya ng Diyos para maging apostles to the Gentiles. Kaya kung titingnan mo ang background ni Apostol Pablo, hindi siya parang qualified para maging apostol, maging lingkod ng Diyos. Kasi number 1 taga-usig siya eh. Kaisa pa nga siya kung bakit namatay si Esteban. Pero, ginamit siya ng Diyos. Kaya nga, magpapaalala sa atin na the account of Paul's life and ministry remove all excuses for anyone to serve the Lord. Kaya kung makikita mo, maalala mo si Apostol Pablo, makikita mo na si Apostol Pablo hindi rin siya karapat-dapat. Pero lagi natin tinitingnan kung bakit hindi tayo magamit. Hindi ako karapat-dapat. Kaya nga dito sinasabi, hindi yung makikita mo na matatanggal yung mga kung ano-ano mga dahilan mo kung bakit ayaw mong magpagamit sa gawain ng Diyos. Kasi maging si Pablo ganun din. We are not asked to stand or speak in our own ability. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magsalita sa sarili kang kakayanan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para ipakita mo ang sarili mong galing. Kundi ang sinasabi lang, sumunod ka lang sa pagkatawag sa iyo. At kapag sumunod ka, makikita mo, God will move in such miraculous ways. Kumbaga, ang kailangan lang, sumunod ka. Yung number 2 na pinapaalala sa atin dito, the gospel caused the changes in the Thessalonian Christians. Yung sub-key points natin dito, ang sabi nga niya rito, the conversion o yung pagbabago. Yung unang bahagi ng verse 6, ang sabi niya rito, tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Kumbaga sabi, tinularan ninyo kami. Kumbaga talagang literally means na imitator. Kung ang mga Chinese magaling manggaya, sinasabi ni Apostol Pablo na kayong mga Kristiyano ng Thessalonica, kumbaga magaling kayong manggaya kasi ginaya nyo kami. At hindi lang basta kami ang ginaya, kundi mismo ang Panginoon ang ginaya nyo. Yun ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica. At dito sinasabi nga na those who once followed the pagan rituals of humanity had now become imitators of the people of God and of the Lord. Na itong mga tao ito na naroon sa church ng Thessalonica ay dati ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon, dahil sa kanilang paggagaya kina Pablo at sa mga ibang lingkod ng Diyos at mismo sa Panginoon, kumbaga ang ginagaya na nila ay yung mga lingkod ng Diyos at ang Panginoon. Hindi na sila sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Pablo dito sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At ang sabi nga niya rito, kumbaga meron siyang nakikita o may nakita siyang drastic at talagang malaking pagbabago na kinakailangan sa buhay ng isang mananampalataya. Kumbaga dati sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, ngayon hindi na. Yun ang sinasabi ni Pablo.
At ang sabi nga niya rito, the gospel had been heard and received, resulting in conversion and change. Talagang nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga mananampalatayang nasa sa iglesia ng Thessalonica. At ang sabi nga niya rito, it has the ability to transform a life from darkness and rebellion to the glorious life of salvation and fellowship with the Lord. Kumbaga yung pagbabago nito, meron siyang kakayanan na mag-transform na ang dating buhay mo, lumalakad ka sa kadiliman, puro pagsalungat ka sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang pagbabago na nangyayari ay, kumbaga, gusto mo nang makipag-ugnayan lagi sa Diyos. At ang sinasabi pa nga niya rito, it can take a heart that is intent on sin and wickedness and produce one that seeks to be more like Christ. Yan ang pagbabago na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Na dati, itong puso ng mga tao rin sa Thessalonica, puro kasalanan, kasamaan ang gusto nila, puro pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero nung tanggapin nila ang mabuting balita, ang gospel, nag-transform, nag-produce na ang ninanais na nila ay maging katulad na ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba kapag nag-aaral tayo ng discipleship o ng leadership, sinasabi natin, ika nga, noon, kumbaga, talagang parang hirap na hirap ka, tanggihan yung mga dati mong kaibigan. Pero habang lumalakad ka, para ba nakikita mo na hindi na ako masaya nakasama sila? Kasi nag-produce na ang produce na ay to be more of Christ. Christ-likeness. At dito, sinasabi nga niya rito na yan ang katotohanan na kung talagang na-born again ka, merong magaganap o may nagaganap na pagbabago. Kaya, question mark kung wala. Maaaring may mabilis, may mabagal, pero dapat may nababago, may nagtra-transform, kasi yun yung sinasabi niya nito. Kasi, kapangyarihan yun ng mabuting balita. Yung pangalawa, nasabi po yung atin dito, yung commitment. Ang sabi nga niya rito, tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito nagdaras kayo ng katakot-takot na hirap. Dapat natin tandaan na nung tinanggap ng mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica ang mabuting balita, hindi rin naging madali para sa kanila. Kasi sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, di ba? Ibig sabihin, hindi rin naging madali. Marami rin mga tumiligsa, marami rin kumalaban, marami rin nanira, nanakit sa kanila. Pero, kumbaga, makikita natin na hindi yun naging hadlang para tumigil sila sa kanilang buhay pananampalataya. Kumbaga, hindi sila nagpadala dun sa hirap na kanilang nararanasan. They refused to be led that the difficulties of life hinder their service to the Lord. Kumbaga, nanatili silang tapat sa Panginoon. Kahit nakakaranas sila ng paghihirap. Kung maaalala natin na bakit umalis si Apostol Pablo sa church sa Thessalonica? Kasi tumuligsa siya, di ba? Eh siyempre, ibig sabihin, yung mga tumuligsa, naroon pa rin. Naiwan kasama ng mga mananampalataya sa church ng Thessalonica.
Kaya hindi sila nagpataig dun sa hirap at sakit at mga pagnunulit sa persecutions, difficulties na naranasan nila dun sa mga kumakalaban sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi sila nagpatago. Nanatili silang tapat sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay pananampalataya, sa kabila ng hirap na kanilang dinadanas. Ang sabi nga niya rito, may God touch our hearts and that we will develop an unhindered commitment to Him and to the work He has called us. Nawa tayo, ganon. Pagkalooban tayo, ipunin ng Diyos sa mga puso natin na ma-develop, na magkaroon tayo talaga ng pusong tapat. Doon sa pusong tapat kung paano ka tinawag ng Diyos. Magkaroon tayo ng katapatan na may layunin ang Diyos sa buhay mo kung bakit ka tinawag. Kung bakit naiintindihan mo ang kanyang mga salita. May layunin. Magtiwala ka lang. Yung pangatlo na sub-key points natin, na sabi nga niya ito, the consolation. Dito, sinasabi nga, Paul knew the secret to their success and perseverance. Alam ni Apostol Pablo kung bakit itong mga mananampalataya sa Church ng Thessalonica ay ganon ang kanilang sitwasyon. Na sa kabila ng maraming persecutor, na sa kabila ng daming mga difficulties, hindrances, ay naging matatagumpay sila sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay pananampalataya. Naging matatag sila sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi dahil sa human ability nila, kundi dahil sa kagalakang ibinibigay mula ng Santong Espiritu. Mula sa Santong Espiritu. Naaalala niyo kapag yung sinasabi natin na parang kapag yung mga matatagal na lumakad sa buhay pananampalataya. Kumbaga sinasabi natin na, kumbaga, nahirapan. Sa ministry nahirapan. Pero, iba yung joy na nararamdaman mo, ibinibigay ng Diyos. Kahit pagod ka, hirap ka, iba yung joy na binibigay ng Diyos sa iyo. Yun! Kung bakit matagumpay, matatag ang mga mananampalatayang naroon sa Thessalonica. Kung bakit iba yung kagalakan binibigay mula sa Diyos, mula sa Santong Espiritu, sa kapangyarihang nananahan. Na sa kabila na may mga paghihirap kang nararanasan, pero nagpapatuloy ka. Kasi iba yung galak na alam mo, yung mga ginagawa mo ay para sa Panginoon. Ikaw ang magsasabi niyan, lalo kung taon ka na lumalakad sa buhay pananampalataya. Alam mo yan. Ang sabi nga sa 1 Peter, chapter 1, verse 8, ang sabi niya rito, though you have not seen Him, kahit raw, hindi nyo nakita ang ating Panginoong sa Kristo, minahal nyo siya. Though you do not see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Na sa kabila, na hindi natin siya nakita, hindi ninyo siya nakita, nanalig kayo, naniwala kayo sa Kanya, at may kagalakan kayong nagmumula sa mga bagay na hindi mo malipaliwanag. Filled with glory. Punong-puno, puspos ng kagalakan. Yan. Totoo yan, di ba? Sa paglakad ng buhay mananampalataya. Minsan talagang parang pagod na yung physical na katawan mo. Katulad mo, sabihin na natin yung ibang mga kapatid natin yung kakabaw sa KFC. Ngayon, dalawa na yung kanilang pasok. Katulad yung kapatid ko, sasabihin niya, umuwi sila alas 5 na ng umaga, halimbawa. Ay kung linggo, alas 5 na ng umaga, tapos halimbawa, hindi available yung aga pa itong church, magsiservice tayo ng alas 10 o 10:30 o alas 11. May mga kapatid na ganyan, pero ang tulog lang, isa, dalawa, para magawa mo yung ministry mo. Ganon din tayo. Pero bakit mo ginagawa? Kasi
may kagalakan kang alam mo yung ginagawa mo ay para sa Diyos. Kumbaga, ganun yung sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya na sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan, kumbaga, hindi mo hayaan na madaig ka ng mga pagod na yun. Kasi iba yung kagalakan na alam mo na yung ginagawa mo ay para sa kapurihan ng Diyos. Dito, isang katotohanan na ang buhay talaga hindi madali. Life is not easy. Totoo yan. And serving the Lord is not without difficulty or controversy. Na ang paglilingkod sa Diyos ay laging mayroong kagapay na hirap na ginagawa mo na nga, pinag-iisipan ka pa ng masama. Kumbaga, normal yan. But when adversity comes, we can rise above through the presence and uplifting of the Spirit. Pero mananatili kang nakatayo, may kagalakan, kasi alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos. Kaya kasi sinasabi, hindi ang tao ang piniplease natin, kundi ang Diyos ang dapat natin i-please. Hindi madali ang buhay, hindi madali maglingkod. Pero iba ang kagalakan na kung alam mo ang ginagawa mo ay para sa glory ng Diyos. At dito nga, sinasabi nga na paano ka madi-discourage kung sa personal mong paglakad sa buhay pananampalataya, iba talaga yung galak na binibigay sa iyo. Amen. Paano ka titigil? Paano ka madi-discourage? Oo, minsan nakaka-discourage, pero paano ka titigil kapag yung iba yung galak na alam mong ginagawa mo para sa Diyos yung mga bagay mo? Katulad nga minsan, pag yung sinasabi ko na parang bang nakakapagod na, nakakasawa na, parang walang pagbabago. Pero kung maisip mo na, parang kanino ba yung ginagawa mo? Para sa Diyos. Yun ang magbibigay sa iyo ng kagalakan na stand up at magpatuloy para sa layunin ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin. May iba't ibang tawag at layunin na ibinibigay sa bawat mananampalataya. Kaya nga, sa pang-apat na pinapaalala sa atin dito, ang sabi nga niya rito, the communication. Ang sabi niya rito, when Paul thought of what a believer should possess, he thought of yung mga mananampalatayang nasa Thessalonica. Kumbaga, kapag iniisip nga raw ni Pablo kung paano nga ba nararapat ang isang mananampalataya, ang nakikita niyang magandang ehemplo talaga ay yung mga mananampalatayang naroon sa church ng Thessalonica. Yun. They serve as a witness and encouragement to others. Na sa kabila ng mga paghihirap nila, nanatili silang matatag sa kanilang paglakad bilang buhay mananampalataya. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito, one of the greatest influences of modern Christianity is the genuineness of its believers. Amen. Na ang isang talagang napaka-epektibo na pagpapahayag para makipag-ugnayan ka, mai-relate mo ang mabuting balita sa kapwa mo, ay yung maging genuine ka. Genuine believer. Pag sinabing genuine, ibig sabihin, hindi fake. Kasi may mga Christian na nagsasabing Christian, pero bakit nakakatagal na hindi makipagsalamuha sa gawain ng Panginoon? Eh, ugnayan mo sa Diyos yun eh.
Kumbaga, sinasabi nga niya rito na may mga tao na sinasabi nga niya rito na, kumbaga, yung kapangyarihan ay mula sa Diyos. At yung kapangyarihan na yun, sinasabi na magta-transform sa'yo. Malinaw na sinasabi kanina. Kasi hindi naman galing sa tao galing sa Diyos. Maaaring may mabilis, may mabagal, oo. Pero imposible talagang walang mababago. Yun yung malinaw na sinasabi niya rito. At yun yung isang effective way na para makapag-relate ka, makapag-communicate ka, makapag-share ka, makapagbahagi ka ng gospel, ay yung maging tunay kang mananampalataya. Ibig sabihin, pag tunay kang mananampalataya, katulad nitong mga mananampalataya nga sa Thessalonica, ang sabi nga, maging sila. Dumanas sila ng mga persecutions, mga paghihirap. Pero hindi sila nagpatay dun sa paghihirap na yun. Nanatili silang tapat sa Diyos nila. Kumbaga pinapaalala sa atin dito na patuloy natin hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng desire. Bigyan tayo ng desire na maging born esempio sa ating buhay pananampalataya and trustworthy ambassadors of our King. Kumbaga sa panalangin natin, bigyan tayo ng desire na maging tapat ako, huwag akong madaig sa mga hirap ng buhay, katulad ng mga mananampalataya sa Church of Thessalonica. At magawa ko kung ano yung layunin para sa glory ng Diyos. At yung panalangin na yan, hindi lang basta panalangin. Dapat kinikilusan natin. Kasi kung minsan, katulad nga nung pinag-aralan natin ng prayer dun sa Thursday, kumbaga, ang sabi, ipag-pray mo and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Ganun din tayo. Ipag-pray mo na pagkalooban ka ng desire na maging tapat ka sa buhay pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, kayanin natin ang mga paghihirap, pagsubok na dumarating sa buhay natin. Isipin mo na hindi lang naman ikaw ang meron yan. Lahat tayo meron. Kung lahat tayo meron. Pastor ka man, deacon ka man, membro ka man, attender ka man. Pero kung talagang pinagkatiwala mo na sa Diyos, talaga ang paglakad mo, makakaranas ka na talaga ang buhay ay hindi madali. Ang paglakad sa kalooban ng Diyos ay hindi madali. Pero meron kapangyarihan na ibinigay sa atin para magawa natin. Katulad ng mga unang mananampalataya dito sa church sa Thessalonica. Yung pangatlo na ipinakikita sa atin dito, the Thessalonian Christians spread the word of God. Sa verse 8. Yung unang sub-key points natin, makikita natin dito, paano nga ba ibinahagi o sinare o ipinalaganap ng mga Thessalonian Church ang mabuting balita o ang salita. Yung una, sinasabi nga niya rito, from them the word had sounded forth. Kumbaga, pag sinabi mong sounded forth, ang sabi niya rito, means a loud ringing sound as a triumphant blast, a trumpet blast. Ang sabi niya rito, yung kanilang buhay pananampalataya sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan, pati ang balita tungkol sa inyo ng pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Kumbaga, pag sinabi mong kumalat sa lahat ng dako, kumbaga talagang naabot. Kumbaga parang ito yung viral issue ng mga panahon na yun. Na yung mga mananampalataya sa Thessalonica, kumbaga,
nakarating kung ano yung mga pagbabagong nangyari sa kanila. At ang sabi nga niya, tinulad sa isang trompeta. Alam mo naman ang trompeta, di ba napakatinis ng tunog ng trompeta na kahit malayo ka, naririnig mo, tan-tananan, tan-tan-tan-tan-tan-tananan. Kung talagang naririnig mo kahit nasaan ka, parang ganon. Yung pagbabago na nangyari sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ganon ang nangyari sa kanila. Kumbaga, hindi lang basta na, kaya nga sabi, kahit hindi sila nagsalita si ng Pablo, kumbaga, napalitaan na nila yung pagbabagong nangyari sa mga mananampalataya sa Thessalonica. The good work the Lord did among the Thessalonians became known all over the region, and everyone talked about the changes. Kumbaga, nakita yung pagbabago na nangyari sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ibig sabihin, hindi sila nanahimik. Yung parang, ligtas na ako. Bahala na ako. Bahala ka sa buhay, basta ako ligtas. Hindi ganon. Hindi ganon ang ginawa ng mga Kristiyano sa Thessalonica. Kumbaga nakita yung pagbabago. Nakita, lumaganap, nakarating, hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa mga natao na kasalamuha mo. Yun ang sinasabi na nangyari rito. Kaya nga lumaganap yung pagbabagong nangyari sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Yung pangalawa, from then the word spread to other places. Kaya nga sabi niya rito, throughout Macedonian and Achaia provinces of modern-day Greece, kumbaga kumalat yung nangyaring pagbabago sa pagtanggap ng mga mananampalataya sa Thessalonica was a clear indication of faith towards God. Isang malinaw na patunay na talagang ang buhay pananampalataya ng mga Kristiyano sa Thessalonica ay nakatuon, nakatingin sa ating Panginoong Diyos. Ganon din tayo. Kumbaga, dapat nating makita na dapat ganon din tayo. Huwag tayo manahimik. Dapat makita sa atin na talaga may nagaganap na pagbabago sa iyo. May nangyayaring pagbabago sa iyo. Na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Kaya nga yung pangalawa sa key points natin, the need is still great today. Yung pangangailangan noon, kung pagpapahayag ka salita ng Diyos, ganun pa rin. Ang sabi nga sa Romans 10:14-17, how then will they call on Him in whom they have not believed? Paano nga ba sila tatawag sa Diyos kung paano sila mananalig? Kung walang magbabahagi, and how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching kung walang mag-share sa kanila? Kung paano sila makakapanig, paano sila maniniwala kung walang mag-share sa kanila? And how are they to preach unless they are sent? And as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Kaya mapalad ka, kapatid. Kung naintindihan mo na may bahagi tayo para magbahagi ng mabuting balita o ng gospel. Ngayon, kung naiiyak ka naman, kung ayaw mong mag-share, tularan natin si Gayo. Si Gayo, kumbaga, kahit hindi siya umahayo, pero kung paano niya i-entertain o tulungan yung mga missionary, doon siya tumutulong. Kabahagi ka rin sa ganung gawain. Katulad halimbawa na sinasabi sa 3 John verse 5-8. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ang sinasabi niya rito si Gayo, kausap ni John, ay nagpapatunay na tapat ka, nagpapatotoo sila sa iglesia rin tungkol sa iyong pag-ibig at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang pagganap. Ibig sabihin, tumulong ka doon sa mga humahayo. Kung hindi ka mahahayo, tumulong ka sa paraan makatulong ka. Matulungan mo sila sa
sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Verse 7, sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat nating tangkilikin upang tayo makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Yan ang sinulat naman ni John kay Gayo bilang paalala na makatulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa Roman numeral 4, ang sabi niya rito, the Thessalonian Christians give service to God. Malinaw na pinaunawa sa atin. Kung makakita natin dito, ang sabi nga niya rito, our converts are our best advertisement and arguments. Ano sabi? Yun daw, yung makita, yung pagbabago sa isang mananampalataya, ang siyang magandang halimbawa o patunay na talagang may nababago sa kanya. Yan yung sinasabi ni Charles Spurgeon. Kumbaga, sinasabi niya kasi rito, ang sabi nga niya rito, the lives of the sincere followers of Christ as illustrative of the truth of these doctrines have done much more. Kumbaga, yung makita sa isang mananampalataya na talagang yung pinaniniwalaan niya ay isinasapabuhay niya at makikita yun ng mga tao. Magandang halimbawa yon at may kapangyarihan yon na nakita ng mga nag-oobserve. At yun yung sinasabi nga niya rito, na talagang yung may makitang pagbabago sa iyo ay isang malaking magandang halimbawa na magpapatunay na talagang yung paglilingkod na ginagawa mo ay tunay. Kaya nga, kapatid, ang sinasabi nga niya rito, nung tanggapin ng mga mananampalataya sa Thessalonica, yung mabuting balita na ibinahagi ni Pablo, kumbaga, nagresponde sila. Yung responde na ginawa nila, iniwan nila yung pagsamba sa Diyos. Kumbaga kasi, kilala ang mga Thessalonica na sumasamba sa maraming mga klase ng Diyos. Kumbaga, iniwan nila yon. At dito, makikita natin na maging tayo, kung sinasabi natin mananampalataya tayo, o sinasabi natin naunawaan na natin yung mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos, na mabuting balita ng salita ng Diyos, bilang paglilingkod natin, ay talagang tatalikdan mo na yung mga sinasabi Diyos-Diyosan. Katulad mo ginawa ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Maging tayo meron tinatawag na Diyos-Diyosan. Sa Ephesians 5:3-5, ang sabi nga niya rito, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karamihan o pag-iipot, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos, alam niyo na walang bahagi, sa kaharian ni Kristo at ang Diyos ang tao mapakiapid, mahalay at mapag-imbot, sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos. Maging sa Colossians, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na sinurot ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Kumbaga, pinapaalala sa ating kapatid, tanggalin na natin yung mga bagay niya. At isang pinapaalala nga niya rito, we can be just as this guilty of idolatry today when we allow other things to distract na madaya tayo sa ating paglilingkod
sa Diyos. Sa 1 John, chapter 2, 15-16, sapagkat ibig ng Diyos na pawalaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan kayo'y malaya, subalit ang kalayaan huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamoy kayo bilang mga kanilang. Yun ang nakakalungkot minsan, na sinasabi natin malaya na tayo, pero yung kalayaan ay para bang ginagawa natin, escape, para gawin natin yung mga gusto natin. Kaya, ang paalala, genuine faithful service to God requires a true conversion. Kaya kapatid, suriin natin sarili. Meron nga bang talagang nagaganap na pagbabago sa bawat isa sa atin? Kaya nga, kung may nais ka man, maabot mo naman yung mga nais mo. Pero hindi mo kailangan lumayo sa Panginoon. Kasi, ganun ang nangyayari ko minsan. Nawawala sa gawain, nawawala sa paglilingkod, kasi naiiba ang focus. Naiiba ang layunin. Magagawa mo naman yan nang naririyang ka pa rin sa lakad na ipinagkaloob sa iyo. Yung panglima, ang sabi doon sa verse 10, at maghintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Malinaw na sinasabi dyan sa darating na poot ng Diyos. Lagi natin sinasabi na ang Diyos is God is love. Pero nakakalimutan natin na may poot ang Diyos. God is also a God of wrath. At dito, sinasabi nga, ang nais ipaunawa ni Pablo na yung kaligtasan natin, yung kaligtasan ng isang mananampalataya, yung kaligtasan na nalig sa mabuting balita, ligtas na tayo sa puot ng Diyos na darating. Wala na tayo yan. Hindi na tayo kasama dyan. Kung we are saved from something, and that something is the righteous wrath of a holy God. Malaya na tayo dyan, hindi na tayo kasama dyan kung tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos bilang personal Lord and Savior. Ang pinapaalala lang sa atin ito, the word wait suggests they were looking for and anticipating Jesus' return. Yan ang ginagawa ng mga mananampalataya doon sa iglesia ng Thessalonica. Naghihintay sila, ina-anticipate nila yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad niya sinasabi ni Pablo sa Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi tayo taga rito sa Italia, hindi tayo taga Pilipinas. Ang talagang citizenship natin, kung may relasyon ka sa Diyos, we are citizens of heaven. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, ina-anticipate. The anticipation is one that all Christians are to have. Yung mga Kristiyano sa Thessalonica, ina-anticipate nila na inaasahan nila na talagang darating ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad nga ng pinapaalala sa atin na dapat tayo, kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat nananahan sa puso mo na darating ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad na sinasabi nga sa Titus 2:11-13. Manahan sa iyo yan. Manahan sa atin yan. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all, training us to renounce impurity and worldly passions, and in the present age to live lives
that are self-controlled, upright, and godly, while we wait for the blessed hope and the manifestation of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Maging sa 2 Peter 3:11-12, you ought to live holy and godly, live as you look forward to the day of God and speed its coming. Kumbaga, dapat sa puso ng isang mananampalataya, alam niya sa puso niya na muling darating ang ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga, meglio anticipare, na sa bawat oras, alam mo na darating ang ating Panginoon sa Kristo. Paano halimbawa mamayang gabi, darating? Paano mamaya paglabas natin biglang darating? Handa ka ba? O halimbawa nga kanina, yung testimony ni Jenny. O napanguot ako, pero alam ko sa sarili ako. Pintas ako kasi tinanggap ko pa ng Panginoon Diyos, yung personal Diyos. Eh kung kinuha ka ako, pwede salamat. Ganun. Kumbaga, sabi ko nga kay Saul kanina umaga. Yung sabi, kasi bumili tayo ng wireless na ganyan, gagamitin natin sa anniversary. Sabi ko, iproba mo na yung wireless mic kasi ayaw niya gamitin. Sabi, hindi, kailangan natin iproba yan kasi gagamitin talaga natin yan sa anniversary. Yung mga song leader talaga gagamit niya. Eh di mamaya na lang sabi niya. Sabi ko, meglio anticipare. Kasi mamaya baka hindi siya naka-church. Eh kung hindi nga naka-church, eh naglolo ko halimbawa. Ganon din sa ating paglakad bilang mananampalataya. Meglio anticipare na sa puso mo, alam mo na mamaya biglang darating ang ating Panginoon sa Kristo. Handa ka ba? Ganon ang puso ng mga mananampalataya sa church sa Thessalonica. Ina-anticipa nila, hinihintay nila na tunay na darating ang ating Panginoon sa Kristo. For Jesus will come for salvation to those who eagerly wait for Him. Ang sabi nga sa Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin and salvation. Kumbaga, muling darating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, kumusta? Masyadong mahaba ano? Pero sabi ko, hindi, pag pinutol ko itong mensahe nito, magkakaugnay talaga ito eh. Mabibitin, hindi maintindihan mabuti ko ano yung nasa ko ng salita. Pero dito makita natin na talagang, ang sabi niya rito, kinakailangan talaga natin i-anticipa na muling darating ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat pumasok yan sa isipan natin, sa puso natin. Kasi kung alam mo yan sa puso mo, yan ang talagang mag-a-analyze kung ano ang kalalagayan ng iyong buhay pananampalataya. Katulad nga ng sinabi ni John sa Revelation 22:20. He who testifies to this thing surely says, I am coming soon, amen. Come, Lord Jesus. Come. Dumating ka na, nawa, Panginoon. Kasi kung alam mo na ang pagdating ng Panginoon, ang kasagutan, hindi mo na kailangan mag-dialysis. Hindi mo na kailangan mapundi o makinig sa sermon ng speaker. Kapag naroon na tayo sa langit. Kumbaga, yun yung dapat na sa puso ng isang mananampalataya na manatili, i-anticipa natin na muling darating ang ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, the gospel in words and in power. Kung maalala natin na ang church ng Thessalonica, yung pinag-aralan natin nakaraan, na nanatili lang si Apostol Pablo for almost 3 weeks or less than 1 month, and then natayo ang church ng Thessalonica.
Kung titingnan natin, baka sabihin natin na masyado ng bata, kaya ganon ang church ng Thessalonica o ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Pero dapat natin isipin na kahit 3 weeks lang na natiling tapat ang mga mananampalatayang nasa Thessalonica at hindi lang basta na natiling tapat kasi dumaranas sila ng matitinding pagsubok. Dumaranas sila ng matitinding panliligsak. Pero nanatili silang lumakad sa aral at salita ng ating Panginoon. Kaya, kapatid, suriin natin ang ating sarili. Kumbaga, ligtas ka nga ba? O sinasabi nga dyan na, are you really saved? Suriin mo sarili mo. Ligtas ka nga ba? Ikaw ang sasagot niya. Hindi ako. O sabi mo, suriin mo sarili, ligtas ka nga ba? O kung hindi ka pa ligtas, ang sinasabi, kailangan natin ng ating Panginoong Kristo. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi nga niya rito, the gospel is not an ordinary word, but it has power to give and save lives. Yung mabuting balita, meron siyang kapangyarihan. Hindi siya basta-basta ordinaryong salita. Meron siyang kapangyarihan na magbigay ng buhay at magligtas ng buhay. At pinapaalala sa atin dito, it has power to transform a cold, dead heart into a purpose-directed life. Kung dati, ang buhay mo wala kang pakialam, ngayon makikita mo na may direksyon na ang buhay mo, may layunin ang buhay mo para sa Diyos. At sinasabi nga niya rito, it has power to motivate a believer to persevere in the midst of difficulties or suffering because they know their labor is not in vain. Kumbaga, meron siyang kapangyarihan na ma-encourage ka, ma-motivate ka, mapagaan ang loob mo na maging matatag ka, kapatid. Sa gitna ng mga problema, hirap, na dinadanas mo kasi alam mo na sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos, hindi nasasayang ang mga bagay na ginagawa. At yung sinasabi nga, the gospel has promises for Christians secured for all eternity. Sigurado yan. Secured yan. Kung talagang Kristyano ka, tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo bilang personal Lord. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po, Diyos, sa mga salita mo na itinuro mo sa oras na ito. Tunay nga po, Diyos, na instrumento lamang ako, Diyos. Ang katotohanan sa iyong mga salita, Panginoon, ang siyang nais mong iparinig, ituro, Panginoon, sa bawat isa sa mga kapatid na natin ito, maging sa iyong mga panlingkod na siyang ginamit mo na magpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Minsan pa, dalahin nga po, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin so napakinggan, bagkos tunay nga na ang kapangyarihan mula sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy po namin gamitin upang sa kayo patuloy din namin maranasan ang pagkilos mo na tunay nga, O Diyos, na buhay ka. Buhay ang Diyos na aming pinananalitan, Panginoon. Salamat po. Ito po, O Diyos, ang aming samtalangin sa tayo panalaman ng iyong anak Jesus namin, Panginoon.